Hi, ako nga pala si Edsel Flores, founder ng FX Robot Empire, and andito na naman tayo sa EDTF Podcast na kung saan nag-interview tayo ng mga successful Forex trader. Inaalam natin yung mga best practices nila, paano sila naging successful sa Forex trading. Sobrang special ng guest natin today. Kasi lahat na siguro ng pinaka at pinakamabilis, pinakamalaking income, pinakamalaking kita nandito na. Lahat na lang siguro ng mga ranking dito sa mga pinagsamahan naming company is na-achieve niya. So let us all welcome Coach Lady Denily Digo. Hi everyone! Grabe naman yun, Coach, yung introduction natin. Hindi naman, saktuhan lang. Coach Lady, kwento mo naman sa amin yung naging journey mo bago ka napasok sa Forex trading. I was a bank manager before, so natrabaho ko for like 10 years, 10 freaking years in the bank. So I started as rank and file, yan. Gagawa ko is nasa sales industry talaga, as in talaga naglalakad. Itong area na to na libi sa office mo, nilalakad ko to literal. Itong building, ito yung mga gusto ko kasi ito yung inaakyat ko. Ito door to door ko yan, tapos huhulihin ako ng mga guard. Ang gagawin ko, magtatago ako dyan sa may mga fire exit, dyan ako bababa, hanggang malalak ako ng fire exit. Ganon level yung mga ginagawa ko nun. Kasi nasa sales talaga ako dati pa. Nabuo yung training ground ko talaga sa banking industry. Naging solid talaga yung sales skill ko, communication skill ko, hanggang sa yung pagharap sa mga tao, from mababa hanggang mataas. Yan. Pero syempre hindi madali. Like ang sinasahod ko lang noon was only 12,000 pesos. Oh. It took me 10 years para kumita ako ng 150,000 per month sa bangko. So mataas naman yung sahod ko, pa 10,000 per year. Kaso nga lang parang ganun pa rin. Stuck pa rin ako sa sitwasyon na parang laging kulang, hindi sapat. Na-appreciate ko nung time na na-introduce sa akin ng Forex trading kasi dito talaga mas nakuha yung kinikita ko compared noon, diba? So, nung time na yon, nag-start din ako ng mga negosyo. Kaya may mga businesses ako, such as garments trading. Tatahiin namin yung mga tube-tube, mga pambahay, diba? Uso nung nag-pandemic yun. So, binibenta namin sa Shopee yun. Hanggang sa yun, kumita ng milyon, hanggang nag-hire kami ng mga gawa ng mga damit. Stressful yung negosyo, pero sobrang fulfilling na rin. Kaso nga lang, syempre, dapat kapag magnanegosyo ka rin kasama yung mga tamang tao. Kasi nangyari nun, tinakbo yung collection namin. So, mayroon kaming collection ng mga roughly around 2.8 million. So, ang nangyari is, hindi niya nabinigay sa amin yung collection na yun. Yung pera na pinapaikot ko doon is hindi ko lang pera yun. May pera doon yung family ko. Kaya nanghihiram ako ng pera kasi hindi naman sapat yung kapital ko noon. Tinangay na yung collection namin, hindi ko rin alam ano yung ibabalik kong pera doon sa family ko. Talagang namumblema talaga ako noon. Baon ako sa utang. That's the time na nakilala na ako ng Josh. Nung time na nag-approach ka sa akin, I was so super problematic nung time na yun. 5 million ata utang ko. Grabe. Okay lang ba na ikwento mo paano tayo nagkakilala, paano kita in-approach, and paano ka pumasok sa Forex trading? Ganito kasi. Una, hindi niya ako kilala. Pero I've been trading under him for like, magto 2 years na din. So, during that time, pero nag-introduce sa akin ng trading. So, ako kasi kailangan ko ng pera kailangan ko ng extra money during that time. Pumasok ako doon, ang sinimulan ko talaga is robot trading. So, nag-EA trading kasi wala namang idea sa trading. Kung nasa bangko ako, alam ko yung pagpo-forex na yan, ganyan. Pero not to the point na talagang ako yung nag-execute ng mga orders, nagbabuy and sell ng mga currencies. Hindi ko alam kung paano mag-trade. And na-introduce sa akin yung trading, robot trading, automation talaga. Kasi busy ako sa trabaho, dami akong ginagawa, wala rin akong alam, wala rin akong knowledge. So talagang pinaka-ideal para sa akin talaga during that time is automation. Isa lang ako sa mga na-installan, pero isa ako sa mga na-blessed nun. Kasi kumikita ako noon ng buwan-buwan. Like literal, nag-withdraw ako ng mga 20,000, 50,000. Meron pa nga time na sobrang nag-peak yung kita ko nung parang inabot ng 80,000. Natuwa naman ako kasi kumikita ako ng tuloy-tuloy from there. And tuloy-tuloy yun 18 months. Ang nilagay ko lang na capital doon, Coach Edsel, is only $2,000. Sabi ko, ang ganda nito ah. Hindi ko alam na may ganito palang kitaan sa trading. Hanggang sa kinontent ko siya. Nagsishare ako about sa mga knowledge ng finances, kung paano ako kumikita. Kasi nasa banking industry na ako. Hanggang sa na-share ko yung passive income ko under kay Coach Edsel. So sabi ko, dito ako nagtitrade. Ito yun na meron akong passive income. Ito yung kinikita ko buwan-buwan. Pinakita ko sa kanila. Hanggang sa siguro, nagulat si Coach Edsel na, bakit ang dami nagme-message sa akin? Bakit ang dami nag-i-inquire? Kaya si Coach Edsel, nag-PM ka sa akin sa Facebook
Then sabi niya ngayon, meron siyang i-introduce na business. During that time, parang hindi ko alam kung open ako for that kasi ang dami kong problema. Parang mas gusto kong unahin sanang i-resolve yun. Then again, nakinig pa rin naman ako sa kanya. Sabi ko, sige, Zoom tayo, ganyan. So, doon ko nakilala si Coach Edsel. Ina-introduce ka na sa akin yung business about trading. Yun. Sabi ko, hindi naman ako naka-Facebook ads, pero bakit sobrang daming nagme-message sa akin? Kinausap ko yung admin ko, sino ba yung lady? So sabi niya, ano yan? Influencer yan. Para sa akin hindi fair na kumikita ako ng ganito na sa akin lahat napupunta yung mga commission. Mas deserve niya matanggap itong income na to kumpara sa akin. Sabi ko, pwede mo bang i-connect ako dun sa tao na yun? Tapos iaalo ko lang yung affiliate side ni broker. Ano yun? God's will yun. Kasi talagang I was super problematic during that time and God used Coach Edsel to become an instrument para matulungan ako dun sa problema ko na yun. So, Coach Lady, nung nakita mo ba o narinig mo ba si Forex trading is negative ba o positive kaagad yung perception mo sa Forex trading? Hindi talaga negative yung perception ko about Forex trading kasi negosyo na nga ng bangko yan. Buy and sell talaga. Meron talaga man nagpapapalit ng, say for example, bibili silang US dollar, papalitan na ng peso, and then the branch or the bank will earn spread from it, ganun. So talagang it's a normal day-to-day basis na ginagawa namin yan sa bangko. Coach Lady, para kumita ba ng malaki sa Forex trading is kailangan ba magaling ka sa pagmamanual trade? Honestly speaking, sa Forex trading, sobrang daming paraan para kumita. Hindi lang yung manual trading. Siguro, nakikita nyo lang sa mga nagko-content is puro manual trading, nakikita nyo yung chart, ang komplikado. Honestly speaking, hindi siya ganun kakomplikado. If talagang i-explore mo lang yung negosyo ng Forex trading, napakaraming ways to earn dyan. Number one, may copy trading, di ba? Meron dyang automated trading, di ba? Yung mga yun, kung gusto mo talaga, complete passive, pwede yun. So, pwede rin dyan mag-affiliate marketing, di ba? It's like, making a business. So, meron din dyan, of course, yung kapag yan, manual trading, ikaw na mismo yung mag-execute ng orders, gagawin mo na siyang lifestyle. Ang daming ways to earn in Forex trading. Depende sa'yo kung ano yung pinaka-strength mo. Ako, I am a content creator. I earn through IFB commission, affiliate income. Meron ding mga katulad ni Coach Edsel has been earning in automation kasi he values spending time with his family. Automation or EA trading is also valuable for people na talagang gusto nila. Meron silang oras for other people or sa family nila. So Coach Lady, share mo naman sa amin yung mga deepest reason bakit mo talaga ginagawa si Forex trading. Ultimately, nung una, syempre, hindi naman tayo magpapaipokrita para kumita ng pera. Till nung kumikita na ako ng pera, nakita ko yung value na kayang ibigay nito sa ibang tao. Last year, di ba, nagpunta akong Europe, Japan, Dubai, Malaysia. Nakita ko yung buhay ng mga OFW doon. And their life wasn't easy talaga. Nakita ko yung trabaho nila, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, di ba? So kung pakiramdam natin sa Pilipinas, hirap na hirap tayo, mas hirap na hirap sila sa ibang bansa. So imagine yung nasa-sacrifice nila na oras na supposedly para sa family na lang sana. So parang doon mas lumalim yung desire ko to help people na magkaroon sila ng ganitong skill. Kung naalala ko nung time na nag-seminar tayo, merong time na nagpunta yung isang OFW, umuwi siya sa Pilipinas kasi gusto niyang makasama na yung family niya. Pero right then, after nung seminar natin noon, umuwi siya, wala na yung wife niya. Sobrang regretful niya because pag uwi niya dito, too late na. You have spent your time in the other country na magtrabaho para sa family mo. At the end of the day, pagbalik mo dito, hindi mo na rin pala sila makakasama at hindi ka pa nakapag-ipon. Ang problem natin is, alam natin kung paano gumawa ng pera, hindi lang natin alam kung paano i-manage yung pera at i-grow yung pera. Kaya yun na yung naging parang pinaka-deepest why ko. Bakit meron ako talagang ganitong eagerness, desire to teach people on how to trade in Forex because it has changed my life and it could change other people's lives. So Coach Lady, ano ba yung mga naitulong ng FX Robot Empire sa'yo nung nagsisimula ka pa lang? Si FX Robot Empire has been with me for like 5 years na, no? Trading with them, nag-train kami. We've spent a lot of happy memories together. We traveled a lot. The moment I started in FX Robot Empire, that's the time na I realized na I need to resign na. Kusa naman na ako nag-resign. Pero kasi nakita ko yung value na nabibigay sa akin ni FX Robot Empire na talagang never akong pinagdamutan ng knowledge, never akong pinagdamutan ng income, never akong pinagdamutan ng lahat ng suporta. So, lahat ng trainings pinoprovide nila, not just in trading, but also in leadership, in marketing, diba? In meeting a lot of people na makakatulong sa akin mas mag-grow. Si FX Robot Empire will help you not just to become a profitable trader, but also to become a well-rounded person, to become financially stable and free. Kasi
Hindi yung tipong sila lang magbe-benefit, but you, talagang makita nila mag-grow ka as a person. Sobrang dami naming travel together, kaya talagang sobrang na-deepen din business relationship namin kasi talagang desire nilang makatulong sa akin as a person. And nakita naman nila akong mag-grow din dito sa business ito kasi I started with literally nothing talaga. Like as in talaga totally zero knowledge about this. Paano ako tinreat ni Coach Edsel at ni FX Robot Empire, ganun ko rin gusto i-treat yung ibang tao. So parang I'm more of like paying forward na. So ayun, Coach Lady, pwede mo bang i-share naman sa amin yung mga material at non-material na naging resulta ng pagsisikap mo sa Forex trading? First is, syempre, let's discuss yung mga tangible, diba? Number one is, nung nag-start ako with Forex trading, unang-una pa lang, diba, nung una kumikita na ako from robot ko, ni Coach Edsel. So, kumikita na ako dyan consistently 20,000 to 50,000 buwan-buwan. Hanggang sa na-introduce niya sa akin yung another business, which is to do this as a business, si Forex trading. At kumita ako in just a span of like 4 months ng 10 million. Wow. 10 million. Hanggang sa nakabili na ako ng mga properties. And also, yan, nakapag-start tayo ng mga businesses. Like right now, meron na akong aesthetic clinic. And then, meron din dream wedding din namin, Hergy, di ba? Na-achieve din namin yun. Pag-travel ako, nadala ko sila mama sa mga iba't ibang lugar. Talagang gustong-gusto ko talaga si mama makapag-stop na sa trabaho. And ako na yung mag-provide financially sa amin sa bahay. So, parang yun talaga yung pinaka-dream ko ever since kahit nung pag-graduate ko pa lang ng college. Hanggang sa yung kapatid ko nga, in-enroll ko ng in-enroll din sa mga trading. Kaya sinasama ko rin sa mga natin, mga events. Hanggang sa yun, natuto. And ngayon, full-time dad na siya. Hindi siya nagtatrabaho sa labas kasi meron na siyang source of income na nasa bahay lang, diba? So, yun yung isa din sa sobrang intangible na blessing na na-receive ko because of trading. It's all about, financial freedom talaga. I can do whatever I want, wherever I want, and with whoever I want with. Posible rin ba siya na wala pang alam sa Forex trading? Posible rin ba sa kanila na ma-achieve yung na-achieve mo? Honestly, guys, ordinaryong tao lang din naman ako din. Mayroon din ako financial struggles, mayroon din ako mga problema when it comes to family, problema sa naging career ko. Parehas lang tayo. Siguro, iba lang talaga yung drive ko, yung consistency ko, yung pinaka-mindset ko, di ba? Your income is where your mindset is. So, kung andito yung income mo, andito rin yung mindset mo. Pero, eto, when it comes to trading, this is like sobrang available to everyone. Like, kahit hindi ka graduate ng college, so walang discrimination. Basta may cellphone ka, may internet ka, you can enter this financial market kasi this is open for everyone. Like, $6.7 trillion ang umiikot every single day sa financial market. So, walang nag-aagawan dito. So, it's just all about you and your way of learning. Kung talagang sobrang obsessed ka matuto, eagerness, kahit na maraming challenges, pero patuloy ka pa rin nag-aaral, inaalam mo pa rin kung paano ka talaga magiging successful dito, then I believe this industry is open for you. So, kahit nanay, tatay, lolo, lola, anak, kahit kayo mga bata, kahit 14 years old, 15 years old, as long as you want to and you are obsessed enough to understand this learnings. Totoo yan, kasi kahit na yung anak ko na 11 years old is kakaintindihan na kami ng usap about trading, hindi lang Forex, pati crypto. Wow! Pwede pala kahit na mga baguhan, kahit na ordinaryong tao ka lang. Since pwede pala sa mga ordinaryong tao, Coach Lady, pwede mo ba bigyan ng tips para hindi naman ma-scam ang mga viewers natin, yung mga gustong pumasok sa Forex trading? Honestly speaking, I don't know if I'm the right person kasi na-scam din ako. 5 million ang na-scam sa akin because of my greediness, diba? Because of my lack of learnings, lack of knowledge, diba? So, para hindi ka ma-scam dito sa ganitong industriya, sobrang dami kasing scammer. At ang sipag nila, as in, sobrang sipag nila. And talagang they really invest na ako nga hindi nag-a-ads, ha? Sila naka-ads. Just to remind you guys that the scammers are very serious about their business. So, I hope guys that you are also serious about this business kasi sobrang dami na talagang manlilin lang sa inyo. So, ngayon, I hope guys na talagang kailangan mas aralin nyo siya. The only way to not get scammed is first, of course, you have to be very knowledgeable. So, kailangan, the more na mas inaaral mo siya, the more na mas maiintindihan mo, hindi ganito yun eh, mali ito eh, walang ganito eh. Kasi naiintindihan mo, alam mo exactly yung itsura ng chart, alam mo exactly yung itsura ng saan ba dapat talaga mag-deposit, diba? So, next is, syempre, kumausap ka ng mga tamang tao, diba? So, since ang dami na nga nang i-scam, might as well, maging maingat ka, makipag-video call ka, diba? O kaya puntahan mo sa office nila, office si Coach Edsel, I also have an office. So, yung mga mas maganda is kitain nyo na lang directly para hindi kayo masayangan ng pera. Kasi syempre hard-earned money nyo rin yan eh, di ba? So kung pwedeng makipag-video call or minsan kasi kahit video call, ginagaya yung mukha eh. May AI na. Oo, may video. Sabi ko nga, paano mo ako
video call, hindi naman tayo nag-usap ever. Yung pala, parang AI yung mukha ko. Pero ayun guys, so you have to be very careful. And then, of course, you have to deposit directly in your own trading account. Okay? So pag pinag-deposit kayo, nakita nyo, GoTime, or ano ba yung sa Kumu, or kung ano-ano kung saan bank account pinapadeposit, tapos iba yung pangalan. Kuwari ang pangalan, Jose de Leon, ganyan. Kahit kang Edsel Flores, kasi nagpa-deposit Edsel Flores, huwag rin po kayo mag-deposit kasi dun lang po kayo directly magde-deposit dun sa account nyo, which is pangalan nyo din yun, sariling trading account yun. KYC yun, nag-upload kayo ng ID doon, nag-upload kayo ng proof of address, and then in-approve yun, dun lang po kayo directly magde-deposit. And the only way to withdraw yung pera nyo dun sa trading account nyo is through your account din. So kung ano yung ginamit nyo to deposit, yun lang din yung way to withdraw. So just be careful, wag kayong basta-basta magde-deposit kasi sometimes, alam naman nila, pero sobrang excited lang. Kasi ganyan din ako, sobrang excited ko na parang, kikita ako malaki, tapos mag-send sa'yo ng parang fixed income, ganyan, may kita mo, guaranteed income, in just 24 hours, yung 2,000 mo magiging 24,000. Sa sobrang excited mo, ang ginawa mo, nag-deposit ka agad. Kahit alam mo na parang medyo sketchy to. So, alisin mo muna yung excitement, mag-isip ka muna, manood ka ng mga podcast ni Coach Ezra, ng mga videos, di ba? Para at least hindi ka maloko or ma-scam. Sobrang laki ng mga kinita mo sa forex trading. Curious lang kami kung nasunugan ka na ba ng marami bago mo na-achieve yung ganyang financial status mo? Sunog! Oo. Maraming beses. Ang sunog is talagang part of your journey. So if you're just starting in trading, mag-expect ka na you will eventually experience na masunugan. Sabi nila, wag daw i-normalize ang sunog, but it's normal eh. Diba? I haven't seen any trader na magaling na never nasunugan. Mapa-EA trading man yan, or manual trading, or copy trading, or whatever, kung anong trading ang ginagawa mo, kahit nga negosyo na traditional na trading, pwede ka rin masunugan dyan, diba? Pwede ka maloko dyan. And also, talagang in this journey of trading, it's a series of winning and losing. So talagang marami kang mawawala muna in order for you to win. At the end of the day, what you will be focusing is yung learning, no? Diba? It's either you earn or you learn. Yung pinaka-importante, ma-practice mo talaga yung proper risk management. Kasi kaya tayo nasusunugan, kasi number one, greedy tayo, diba? Gusto natin mas malaking income. So ngayon, kung ganun yung level of understanding mo, tinrade mo ng malaki, mag-expect ka rin ng malaking talo din. So, nung mga nasunugan, paano ka naman nakaka-recover and paano mo hinandle yung ganong sitwasyon? Nung nung bago ako, iniiyakan ko siya. Tapos ang mangyayari pa sa akin, aawayin ko lahat ng nasa bahay. As in, mainit ang ulo ko talaga. Emotionally talaga, na-stressed ako. So, talagang, may depression, stress, anxiety, nandyan na lahat, diba? Yung tipong, katabi ko na yung laptop, tapos nag-aabang ako, Coach, babagsak pa ba? May message ko sila. Message, Coach, babagsak pa ba to? Coach, akit pa ba to? Ganon. So, ganon yung anxiety level na na-experience ko sa trading nung bago ako. Pero eventually, you will realize na along the way, you really have to go through that pain. Kasi pag hindi yung pinagdaanan yung pain na yun, siguro hindi ka pa legit na trader kasi talagang kailangan mo siyang malagpasan eh. Walang makakaligtas doon. Lahat tayo dadaan sa ganong phase. Pag nalagpasan mo na yun, yung tipong kahit meron akong mga drawdown dyan na $15,000 or $10,000, hindi yun na ako kinakabahan eh. Alam mo yung parang, it's part of my journey. Siguro, nali ako ng analysis tapos na-greedy pa ako, tinanggal ko pa yung stop loss. So, naintindihan ko na yung mga mali ko pero hindi na ganun ka sakit. Parang mas naintindihan ko na and then mas na-practice ko na yung proper risk management. As someone who's been in the industry for 5 years, conservative na ako when it comes to trading. Hindi na ako ganun ka-aggressive. And also, na-handle ko na yung emotions ko. Yung kumbaga kapag merong drawdown, kapag may pula dyan sa trading account ko, hindi na ako yung parang umiit yung ulo. Once you're done with that phase, andun ka na sa phase na kumbaga, ang gusto mo naman i-improve is yung skill mo na. Diba? Yung focus mo na is yung skill. Kasi yung emotional factor, na-eliminate na yan. Focus ka na sa skill. Nabanggit mo kasi kanina na yung unang pagpasok mo kaagad sa forex trading is more on ginamit mo is forex robot. Kasi ngayon, nakikita ko ang galing-galing mo na sa pagmamanual trade. Gaano katagal bago mo siya natutunan yung pagmamanual trade? Yung 1 to 2 years ko, it's more of lahat automated. Hanggang sa, sabi ko, tinitingnan ko sila Coach Eman, kaya nung nagbalisin kami, tinignan ko nagtitrade sila. Tapos yung mga pinag-uusapan nila, hindi ko naiintindihan. Sabi ko, Coach Eman, hindi ko kayo naiintindihan. Pero 2 years naman na ako dito, pero hindi ko pa rin kayo naiintindihan.
Hanggang sa parang doon na ako naging eager. Ang ginawa ko, sabi ko kay Coach Edsel, turuan niya ako. It was 2 years ago, no? 2 years ago ata yun. Pinupuntahan ko si Coach Edsel sa bahay nila. Ginagambala ko sila sa bahay nila. Nananahimik sila doon. Pupunta ako doon, papasama ako kay Hergie, sa asawa ko, para magpaturo kay Coach Edsel kung paano mag-manual. So, ilang araw yun, tuloy-tuloy, araw-araw ako nagpupunta sa kanila. Nung naintindihan ko na siya, nung nagkanda, sunog-sunog na rin ako. 6 months. 6 months ako ina-anxiety sa trading. Tapos parang feeling ko, hindi ata para sa akin to. Siguro doon na lang sa automated kasi lagi na lang nasusunugan, ganyan. Tapos ang dami kong inaral, nanonood din ako ng mga videos and all, ganyan, kung paano ko mas madidipen yung knowledge ko. So it took me a year, another 1 year. Ang ginagawa ko, para mas matuto ako agad, is tinuturo ko sa iba. Kung ano natutunan ko ngayon, natutunan ko yung support and resistance ngayon, ituturo ko agad sa iba yun. Guys, ito yung support and resistance, ganyan. Hindi nila alam na kakaaral ko lang kanina naman. Pero guys, effective siya sa akin kasi during the time na tinuturo ko siya, mas nadideepen yung learnings ko, diba? So talagang pag gusto nyo rin mag-aral, ituro nyo dun sa katabi nyo. So honestly, it took me 2 years to really understand the overall flow ng market. So kahit ba marunong ka na, kailangan ba mag-stop learning ka na o kailangan tuloy-tuloy ka pa rin? Ano ba yung ginagawa ng isang coach lady ngayon sa forex trading journey niya? Ngayon, hindi ko masasabi na talagang totally sobrang galing ko na. Kasi parang pag ikaw naging trader ka, parang never mo rin masasabi yan eh, di ba? Na talagang sobrang galing mo na. Kasi you can never predict the market accurately. As in, never. Kasi sobrang volatile talaga ng market. Especially, depende yan sa kung anong currency na trade mo, di ba? So talagang ako, up until today, tuloy-tuloy pa rin yung aral ko. Kunwari, alam mo na, perfect mo na yung pag-trade ng gold. Gusto mo naman mag-trade ng mga currency pair. Kunwari, Euro USD, aralin mo naman yung mga New Zealand or pound, ganyan. So, another pag-aaral na naman yun. Kung gusto mo mag-trade ng stocks options, say for example, gusto mo naman i-trade Tesla, Amazon, Apple, another pag-aaral na naman yun. So, kung gusto mo naman mag-dive sa crypto, di ba? Another pag-aaral na naman. So, lahat ng yun, kailangan mo talagang aralin kasi meron yung technical and meron fundamental. Magkaiba yun. Kung gusto mo rin mag-dive in sa mga assets na yun or instruments na yun, kailangan mo rin talaga siya aralin. As in, non-stop na pag-aaral talaga to. Kahit saan na may industriya, di ba? Kahit IT ka, di ba? You still need to study. Kahit doctor ka, you still need to continually study, di ba? Kahit nga yung mga teacher eh. So ako ngayon, ang ginagawa ko is talagang nag-aaral pa rin talaga ako. As in, ako mismo, nanonood pa rin ako ng mga kailangan ko panoorin, nag-e-enroll pa rin ako sa mga kailangan ko pag-enrollan. Ngayon, mag-take ako ng CTA, Certified Technical Analyst, para talagang mas maintindihan ko pa yung pag-TA. And also, ngayon, meron akong school na binild, ganyan. Pero doon, ako rin mismo nag-aaral din ako doon sa school na yun. Kasi meron akong mga hinire din na mga coaches na magtuturo din doon para maturuan naman yung mga coaches din na binibuild ko. So, aral talaga. Literal, itong ginagawa namin nila Coach Edsel, non-stop na pag-aaral to. Alright. So, ilang percent ba ang target ng isang coach lady every month in terms of forex trading? May target every month talaga kasi depende kasi sa capital eh. So, yung capital ko kasi ngayon na hinayaan dyan is $20,000. So, that's 1M. So, 1M yung pinapaikot ko dyan. Kaya talagang yung potential income ko mas malaki din. So, yung nakikita na lang profit ko talaga na nakaka 2,000 ako per day. Totoo yun. Totoo, nakaka 2,000 per day ako kasi malaki yung capital ko. Pero ngayong year na to, na pag-desisyonan ko na since hindi naman afford ng mga tao yung 1M na capital, ang gagawin ko is $1,000. So, yung $1,000 na yun, that's gonna be my trading account na paiikutin ko for the whole year of 2025 with proper risk management para makita nila na kaya naman sa $1,000. So, ang goal ko every day for that $1,000 is kumita lang ako kahit $3 per day. Yeah, kasi mahalaga na yung discipline, skills muna yung kailangan nating i-acquire bago yung income. Ayan. Kasi yung income is to follow na yan eh, kapag andyan na yung skills saka discipline mo. And kinumpute ko, coach, sa $1,000, kung gagawin mo siyang auto-compounding, tapos ang kita mo lang is 3%, kaya mo siyang gawing 1M in just a span of 4 months. So, kaya mo siyang gawing, yung $1,000 mo, pag tutuloy-tuloy mo siya with proper risk management na talagang may trading plan ka, susundin mo lang yung 3% na hindi ka mag-e-exceed dyan. Kasi yung auto-compound mo siya, yung $1,000 mo na yun, kaya mo siyang gawing 1 million pesos 1 million pesos in span of 4 months. Nakita namin na through trading, through forex trading, sa mga kinita mo is nakapag-build ka pa ng mga traditional business and hindi lang basta-basta traditional business. Medyo malalaking kapital na traditional business. Marami din kasi tayong viewer na mga business owner at mga tao na gustong pumasok sa traditional business. Okay lang ba i-share mo kung ano ba yung naging advantage ng forex trading doon sa traditional business mo? So ako, as someone
someone who's really into business. I took my masteral siguro mga 5 years ago. And talagang ako talaga, hilig ko talaga magnegosyo. Ever since kahit nung nasa bangko ako, hilig ko talaga magnegosyo. Kahit nung nag-aaral ako, nagne-negosyo na ako. So talagang I'm really into traditional business. Kaya every time na meron akong kinikita sa forex trading, ang ginagawa ko is talaga nagbi-build ako ng traditional business. So hindi ko lang talaga mahanap pa before kung ano ba talaga yung business for me. Kaya talagang ang dami kong ginagawa negosyo. Like I have several businesses. Like, di ba, may aesthetic ako, may beauty products ako, may water station ako, kung ano-ano pang sinimulan ko na negosyo. But apparently, I realized na talagang you really have to focus on one. Kasi talagang, no, you have to give your 100% in one specific business and then para makapag-expect ka ng 100% result din from that business. So, here in forex trading, the best part is that pwede mo siyang gawing lifestyle lang na hindi mo siya kailangan gawing trabaho mo. So, kasi pag ginawa mo tong trabaho, talagang basta ka sa chart, manunood ka ng chart, talagang titingnan mo kung ano mangyari dyan, doon ka lang kikita. But honestly, here in trading, hindi mo kailangan siyang gawing trabaho. Kaya ang goal natin sa trading is never work again, diba? Hashtag never work again, diba? Ang goal natin. Kasi kapag ginawa mo siyang trabaho yung trading, then bakit parang nagtrabaho ka na din? Naging empleyado ka na ng financial market, diba? So ang goal natin is magkaroon ng financial freedom. So ngayon, in trading, it gave me a financial freedom and freedom to choose ano yung gagawin ko sa buhay, which is gusto ko nga magnegosyo. And I realized na ang gusto ko palang gawing negosyo ngayon is magkaroon ng school, just like Coach Edsel. So parang na-realize ko na medyo, ang laki ng kapital. Like, ang laki ng kapital. Ang laki, yung sabi Coach Edsel, sabi niya, parang na-scam daw siya nun sa laki ng ginastos niya. Totoo pala yun. Malaki pala talaga yung gastos. So malaki yung ginastos natin dyan. Pero para sa akin, sobrang worth it naman yun kasi I believe na that place would change many lives. Yes. Diba? So kung ang goal ko talaga for that school is to really help more people, then definitely I believe na in God's grace na kaya niyang i-ROI yung negosyo na yun in just a span of less than a year or kahit 2 years, diba? So parang ako, yung expectation ko rin from God is mas tumataas, all the more na mas nahihirapan ako. So parang yung school na yun, yung mga na-start ko ng mga negosyo na yun, it became my fuel then to work harder. Ngayon, nabanggit mo na rin yung school na tinayo mo na naging resulta ng forex trading. Pwede mo ba kaming bigyan, yung mga, especially yung mga audience, paano ba kami pwedeng maka-access dyan sa mga education nyo? So ngayon kasi I saw the need to teach people personally because number one, dahil nga nung na-scam ako, na-realize ko na sobrang importante rin pa talaga na mi-meet natin yung mga tao na nagtuturo sa atin. Kasi nga, sa sobrang daming eager na matuto nito, ang nangyayari is gusto na natin sila, na kinakausap natin sila online. When in fact, we can actually do it face-to-face din. Kasi iba rin yung impact ng learning kapag face-to-face eh. Like talaga yung interaction, may communication, may relationship na bibuild, diba? So talagang sabi ko, gusto ko rin magkaroon ng katulad ng kila Coach Edsel kasi nai-inspire talaga ako kila Coach Edsel talaga na gawin din yung footstep na ginagawa nila. Kaya sobrang itong school na to is binild ko to somewhere in Marikina, Pasig. Malapit lang sa bahay ko. Kaya sobrang kahit araw-araw nandun ako, kahit puntahan nyo ako doon, nandun lang ako araw-araw. And kasi since corporate person din ako, parang mas productive ako kapag merong office, ganyan. So, pinaganda ko talaga yung office natin na parang at least aesthetic, ganyan. Nalagay ko doon lahat ng kaartehan ko. Kaya nagkakita rin nila Coach Edsel yung school na ang arte talaga. Sobrang iba yung mga shape, ganyan yung color, ganyan. Sobrang arte. To the point na makikita mo naman talaga na, okay, kasi itong school na to, kay lady to, kaya ganito ka-arte. Di ba? Kasi maarte ako. So, it really reflects in my personality. Pero but then again, I'm really happy na talagang doon, ang dami ko nami-meet, nakikilala, papakinggan ko stories after stories after stories. So, talagang nakaka-build din ako ng relationship with my student. Yun, natuwa ako. And I hope guys na mabisita nyo rin yung school. Just like Coach Edsel, meron din tayong mga academy, meron tayong mga tinuturo doon from basic to advanced courses. Kung gusto nyo matuto talaga na ma-deepen pa yung knowledge nyo about this industry. And if you are really serious about this business, meron kaming mga negosyo nila Coach Edsel na pwedeng ituro sa inyo kung paano kayo mas magiging successful and totally masasabi nyo na yung hashtag never work again na. Diba? Kasi may financial freedom na sila tsaka time freedom. Okay lang ba, Coach Lady, na share mo na rin sa amin yung pangalan ba nung school nyo at saka share mo na rin sa amin yung mga official account nyo? Ang school po natin, ang pangalan niya po is Legendary Trading Academy. Okay? So, Legendary Trading Academy. Bakit siya tinawag na Legendary Trading Academy? Kasi it came from Legend Rank. It came from Legend Rank. Just so you know, guys, the Legend Rank is earning $1 million per month. Diba? So, if you're earning $1 million per month, and kumikita na ako ng 50 million pesos buwan-buwan, ay talagang parang pakiramdam ko yun talaga yung sobrang magiging, di naman totally happy, pero marami akong
matutulong sa ibang tao. Di ba siguro yung tights ko noon, kaya ko nang magbuo ng sariling church. Ganong level na tights, di ba? So parang yun yung tinitingnan ko rin kasi marami matutulungan talaga yung Legend Rank na yun. Kaya tinawag ko yung school na Legendary Trading Academy. So we also have the school which I call Legendary Campus Co-working Space. So Legendary Campus Co-working Space is open for everyone. If you feel like na you are a virtual assistant or you are working from home, pwede kayo pumunta doon and then pwede kayo mag-work doon and we can collaborate, we can share ideas and all, ganon. So pwede nyong rentahan yung mga shared space natin. We have training rooms, we have conference room, podcast studio na pwede nyong rentahan. So yung shared space din doon, marami doon saksakan, gusto nyong saksakan lahat yung pwede. Yung internet natin mabilis din, di ba? So yung space na yun is open for you if you also want to work there. Pag search nyo ako guys, mag-ingat kayo sa mga scammer kasi pag search nyo yung Lady Danely, maraming Lady Danely talaga dyan, sobrang dami. Hanapin nyo na lang yung Blue Verified. So kung ano yung Blue Verified doon, yun po yung sa akin. Okay, so meron tayong Facebook page, Lady Danely, and then meron din tayong Instagram, Blue Verified din yung Lady Danely Digo. Tapos yung TikTok ko rin, Lady Danely din, pero walang Blue Verified sa TikTok kasi hindi pa ako nabe-verify. And then sa Telegram, nandun lahat ng scammer. Ang akin lang po is Lady Danely. Hindi po yung Lady Danely na ginawang capital L, yung letter I. Kasi ginagawa nila yun, parang Danely mukhang I So, tingnan nyo mabuti. Makikita nyo lang yung true QR code, pero kung titignan nyo lang, mukha siyang Lady Danely. So, mag-ingat kayo. And just so you know, guys, na yung scammer ko sa Telegram is also verified. So, Blue Verified. Blue Verified din siya. So, mamaya sabihin nyo na, ito, Blue Verified to, si Coach Lady to. Hindi po. Meron din isang Blue Verified doon na Lady Danely doon. So, mag-ingat po kayo. So, Coach Lady, marami na nagsisimula na ngayon sa Forex trading na nahihirapan. And maraming, for sure, pag napanood itong podcast natin na ito is magka-interest sila sa Forex trading. Ano ba yung pwede mong advice sa kanila? Wag na lang. Sa atin na lang ba? Hindi, ayun na. Siguro, kidding aside, diba? Honestly, wag na lang if hindi mo talaga seryosohin din. Yes. Kasi sayang lang yung oras, commitment. Kahit yung oras namin, masasayang mo lang din. So, might as well, wag na lang. Diba? Pero if you are really committed, if you are really dedicated, if you are obsessed enough to really understand this industry, then I highly encourage you na simulan mo. Diba? Approach nyo yung mga talagang legit na mga coaches. Be with the right mentors and make sure nyo yung mentor nyo, sana naman yung talagang may genuine care sa inyo. When you say genuine care, merong talagang puso na matulungan kayo sa sa journey nyo, 'di ba? So mararamdaman nyo naman yun 'di ba? Kung sino talaga yung mga taong talagang gusto kayo tulungan. You have to be with the right mentor, be with the right coaches, and be with the right community. When you say community, it's very essential in your trading journey. Kung mag-isa ka nag-aaral, hindi madali yan. Kasi marami kang magdadaanan na anxiety dyan Yung emotional level mo dyan, talagang aatakihin ka talaga ng anxiety. That is why it's very essential na meron kang community. Yung community mo na mag-guide sa'yo, magkasabi sa'yo, ano yung mga mali mo, ano yung mga kulang mo, at yung pinagdadaanan mo, normal lang, diba? So, you have to find the right community. And also, syempre, you have to practice discipline trading. So, here, sabi ko nga na, dito sa trading, talagang aatakihin ka ng anxiety. Talagang dito, mafe-feel mo na parang pwede ka talagang kumita ng malaki, pero pwede ka rin magkaroon ng losses na malaki. However, kung talagang ipapractice mo yung proper risk management, discipline trading, then definitely there's a chance talaga na this could be a great source of income for you, diba? Yun lang naman yung kailangan mo pag nagsisimula ka lang. And then along the way, kapag na-master mo na yung sarili mong emotion, na-master mo na yung sarili mong kumbaga strategy, then that's the time na you will become really, really profitable here. And syempre, andito kami to, of course, guide you pa rin na maging successful sa journey mo. So ano namang masasabi mo, Coach Lady, dun sa nagsasabi sa'yo na sa affiliate ka lang naman kumikita Ang masasabi ko lang, naiinggit po kayo. Tama talaga Hindi, alam mo, wala naman akong masasabi dyan kasi totoo naman na kumikita ako sa affiliate income. However, hindi lang po sa affiliate income ang kinikita ko. Before siguro, yes, masasabi ko na malaki talaga kinikita ko through affiliate income. But ngayon, since inaral ko talaga yung trading, I believe na talagang very profitable naman ako somehow sa strategy ko, sa own strategy ko. Kaya sobrang masasabi ko lang siguro, merong mga tao talaga nahihilahin ka nang hihilahin pababa, diba? So like, meron tayong mga trading accounts na like for like a year kumita ng maganda naman hanggang sa nakita nila nag-draw down ng mataas and then ginamit nila yon to
to bash you, diba? So, I hope guys na talagang yung mga ganong clout chasers, clout chaser, mag-ingat po kayo. Kasi, alam nyo guys, pag yung tao, may sinasabing masama sa ibang tao, then definitely, medyo mag-isip na kayo tungkol sa tao na yun, diba? Medyo mag-isip na kayo kung yung tao na yun, puro pang babash ang ginagawa. Kasi baka yun na yung content niya at doon siya kumikita, diba? Kasi, yun yung ginagawa, binabash ka, makikita mo naman lahat ng series of contents niya, puro pang babash, diba? And also, I believe na kung happy ka sa buhay mo, wala kang time pang bash. Wala kang time panoorin exactly kung ano yung ginagawa ng ibang tao. Kasi sobrang busy natin, sobrang saya natin sa family natin, sobrang saya natin sa mga travels natin. We don't even have time for them, diba? So, I believe na those people who are bashing me, they're really not happy in their lives. Yun yung tingin ko, So, if they feel like gusto lang namin iligtas yung mga tao from you, okay, ikaw na siguro si Messiah kung gusto mo yun. Meron ka Messiah complex na gusto mo sila iligtas. But honestly speaking, here in trading, wala ako nakita ever na talagang sobrang naging walang sunog. I believe na yun nababash na. Nasunog din even once in your life siguro. Di ba? Nasunog din yan. Baka nga mamaya, hindi totoong pangalan niya yung nasa Facebook account. Oo nga, di ba? So mag-ingat kayo sa mga ganyan kasi most probably yung mga tao na yan, naiinggit lang sila or hindi sila masaya sa buhay nila. Ako naman, in my journey, ay siya naging madali. Mahirap siya. Sobrang dami ko rin naman talagang mga nasayang na pera. Pero ako talaga, my goal is to really teach people, to educate people. Kasi naniniwala naman ako na may skill naman siguro din ako to teach people, to communicate my ideas, diba? And to really speak, diba, na kung paano talaga makapasok sa financial market. Kasi meron naman din akong background about finances, diba? So yun naman din yung background ko ever since kahit college pa ako. So kung titingnan nyo lang din naman yung credentials ng tao, then I'm really credible to teach people. So if you feel like na hindi tama ako, kunwari, I'm not really the person, if you feel like na parang, niloloko lang tayo, kumikita lang yan sa affiliate income, tama po kayo, kumikita po kami sa affiliate income, maybe because we deserve it, and binigay siya sa amin ni Lord na source of income. So ito naman sa pagkita namin sa affiliate income, hindi naman to tinago, di ba? Hindi naman to, kumbaga parang, hindi kami kumikita dyan, aminado naman kami, di ba? Talagang, kasi Coach Edsel, di ba, na-i-interview siya, talagang sinasabi niya rin naman, kasi hindi naman siya katago-tago, kasi hindi naman limited sa amin to, kasi pwede nyo rin naman gawin. Kayo mismo, pwede nyo siyang pagkakitaan, honestly speaking. Kaya nga parang nakakatawa na binabash kami because kumikita kami sa affiliate income. Anong gagawin namin? Nag-affiliate kami. Ginawa naming negosyo yung affiliate. Bakit hindi nyo gawin kung gusto nyo rin pala, diba? So, yun lang. Siguro sobrang blessed din kami kasi syempre meron kami number of followers na nagpa-follow sa amin at sinusunod ko ano yung mga ginagawa namin. So, if you feel like na hindi kami karapat dapat sundin, hindi nyo naman kailangan sumunod po. Okay lang yun. Para gumaling ba sa forex trading, kailangan bang maging finance analyst ka? Para maging profitable ka sa trading mo, hindi mo naman kailangan maging financial analyst or talagang expert dito. Hindi mo kailangan yun. Kahit sabi ko nga kanina, kahit tambay ka lang pwede ka maging trader din As long as, di ba, meron ka nga level of obsession na talagang matutunan tong trading na to, then definitely, pwede naman. Kaya naman si Coach Edsel, ano ba background? Fisherman. Fisherman nanguhuli ng isda, guys, di ba? From saan ka nga, Coach? Polillo Island. Polillo Island, di ba? So, imagine nyo naman na papupunta ba siya dito sa industriya ng trading, di ba? So, you will never know if this is for you. As long as natinry mo siya and malay mo, dito talaga yung path sa'yo ni Lord, then why not? Pwede sa'yo, pwede to. Kasi nakikita namin na sobrang laki ng nagiging gain mo sa manual trade mo and talagang binidyo mo pa talaga at nakita namin real account and standard dyan. So, nakikita namin na kumikita ka ng malaki kasi maraming tao na parang kino-complicate nila ang forex trading, pag manual trade nila. Parang naghahanap sila ng holy grail. Ikaw, yung isang coach lady ba, ano ba yung strategy niya? Bakit ganyan kalalaki yung kita mo? Okay. Kasi akala ng mga tao, sa trading, mas komplikado yung strategy, mas profitable. Di ba? Akala nila ganon. Honestly, ako, nung inaaral ko yung trading, when I realized na yung pinaka-simpleng strategy, yun pa yung pinaka-profitable. Kasi alam niyo na paano ko na-realize yan. Di ba, tinuruan ko rin yung kapatid ko. Yung kapatid ko, sobrang lahat ng strategy alam niya na. ICT, SMC, kung ano man, hanapin niya, order block, FVG, lahat talaga. Like, lahat ng strategy, inalam niya yan. Kasi lahat pinanood niya sa YouTube.
Diba? Pinanood niya sa YouTube lahat ng mga pwedeng panoorin niya ng mga strategies. But honestly speaking, guys, ako kung makikita nyo, profitable yung trading ko, not because meron akong mga komplikado na mga strategies. Ang strategy ko lang po talaga, kung ano pa rin tinuro nila Coach Edsel, support and resistance. Diba? Support and resistance lang talaga, dun lang talaga ako. Tinitingnan ko lang yung market structure, titingnan ko kung uptrend ba or downtrend, diba? Kahit kung gumamit ka nga lang moving average, sa moving average, makikita mo na dun kung nasan exactly yung market, umaakyat ba siya o bumabagsak. So ngayon, pag nalaman mo na exactly kung umaakyat ba siya or bumabagsak, then mag-focus ka dun. Yun na yung tinatawag na bias, diba? Yun yung bias mo. Kung ngayon, nakita mo na yung market structure is paakyat, uptrend siya, edi ang hahanapin mo lang is buying opportunity. So nagsama na hanapin mo, kapag nakahanap ka na ng buying opportunity, syempre yung support and resistance, diba? Yung support and resistance, kapag nakita mo yung supports, which is sahig, tapos yung resistance, which is yung ceiling, yung bubong, diba? Kapag yan dito sa may support na, then that's the time na you can buy, diba? So pwede ka na mag-buy doon. So hanapin mo lang kung saan ka pwede mag-buy. Syempre, hanapan mo na rin siya ng mga price action. Kung baga, dadagdag, titignan mo na lang din yung mga candlestick. So dapat naiintindihan mo rin yung candlestick. Kasi doon sa candlestick, doon mo na makikita yung sentiments ng mga traders. Kung sino ba in control, kung may buyers ba or sellers. So yun lang yung strategy ko. Sobrang simple lang. Hanapin ko lang yung market structure, kung uptrend or downtrend. Hanapin ko yung support and resistance, and then titingnan ko lang yung mga candlesticks, and then doon na ako entry. So tinitingnan ko na lang yung iba't ibang time frame. Titingnan ko muna sa pinakamataas. Say for example, tingin ako sa day 1 time frame. Titingnan ko doon saan ba yung support. Pag may nag-sync na doon, say for example, nasa support na yung day 1, nasa support na din yung 1 hour, nasa support na din yung 15-minute time frame. Okay, dito na ako entry. So ganun lang kasimple yung strategy ko. Wala na akong kinukumplika pa na kung ano-ano. Pag meron na ako nakita na dinisrespect niya kung ano yung analysis ko or yung support and resistance ko, that's the time na pinapasukan ko na siya ng mga SMC, which is yung mga order blocks, FVG. So inaral ko na rin siya ngayon. Pero during that time, kahit nga alam nilang support and resistance, okay na eh. Di ba? Yun na yung mahalaga eh. Any last word para sa mga viewers natin, no? Oo. So ngayon, ako para sa akin, if you wanted to start in this journey, you have to understand yourself first. So you need a self-evaluation. You have to assess yourself. Anong klase ka bang trader? So you have to understand kung may time ka ba mag-trade. Kasi kung wala kang time mag-trade, pwede ka mag-automate. You can do automation, you can do copy trading, you can do pump trading, diba? So yung mga bagay na yun, those are perfect for busy people. But if you have the time, you have the luxury of time to study, then ideally, mag-enroll ka sa mga academies. Mag-enroll ka kung paano mag-aral ng trading, kung paano makapasok sa market, hanapin yung market structure, yung area of value, yung uptrend, downtrend, maintindihan mo ano yung mga terminologies namin, then mag-enroll ka. Pero kung wala kang pang-enroll, meron namang YouTube din talaga. So maraming available na mga videos dyan, pwede ka manood. Hanapin mo lang yung perfect video na pwede mo mapanood, yung hindi ka maguguluhan. Okay, medyo mahirap lang kasi sobrang dami dyan eh. Alam mo, parang labo-labo, gulo-gulo, ganyan. If wala kang budget, then you can watch in YouTube. But if you have the budget naman, we have academies, meron tayong mga online access wherein pwede kayo mag-enroll doon. Meron mga videos from basic to advanced, pwede nyo panoorin yun. And also, meron tayo doon mga classes, mga live trading, di ba? Meron kaming mga educators wherein pwede silang mag-live trade, di ba? Pwede kayong sumabay, di ba? Mag-trade, like mag-trade tayo ng US30, di ba? Sasabay lang kayo tuwing 9:30 PM. Papaldo na kayo, di ba? So, pwede rin kayong mag-copy ng signal, di ba? So, yan, meron tayong mga nagbabato ng signal. Si Coach Edsel, meron siya si FXRE. Nagbabato siya ng daily signal. Merong scalping, may day trading. Ang gagawin nyo na lang is kokopyahin nyo na lang exactly kung ano yung binato na signal na yun. And then, ilalagay nyo sa MT5 nyo. Same with me. Ako rin, nagbabato rin ako ng mga analysis ko sa lahat ng mga students ko. So, kung ano yung nakita kong opportunity, ibibigay ko yan sa mga students ko. As long as, syempre, dapat meron pa rin kayong, kumbaga, proper risk management. At the end of the day, hindi naman laging perfect ang mga signals, diba? There are times na talagang ni-disrespect din yung analysis namin ng market, diba? So, I hope, guys, na matutunan nyo rin yung proper risk management. Kung mangungopya na lang din naman kayo, might as well, diba, mag-trade na kayo properly. So, ayun, marami tayong mga ways to understand ourselves. So, kailangan nyo lang talagang i-assess muna at evaluate kung anong klaseng trader ka. Then, that's the time na pwede ka nang mag-start sa journey mo. And if you feel like na you wanted to start, hindi mo lang alam kung paano mag-i-start, ayan, pwede nyo kami kontakin nila Coach Edsel, pwede nyo kontakin. And we're very much willing to help
help you, of course. Ayun, so thank you so much, no? Dahil paunlakan mo kami despite you are so busy, and maraming salamat din sa mga nanood. I hope na inspire namin kayo at marami kayo natutunan, and magkita-kita tayo sa mga susunod na EDTF podcast. Again, thank you so much, and to God be all the glory.